Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapit. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. May ilang tao po sa pagpasok ng Kwaresma ang natutuwa. Meron din naman nalulungkot. Siguro po madali na pong unawain yung nalulungkot kasi babalikan po natin ang mga tagpo ng banal na ebanghelyo tungkol sa paghihirap at pagkamatay ng Panginoon. Sino naman yung natutuwa? Ang natutuwa po ngayon ay yung mga nagda-diet, nagbabawas ng timbang. Bakit kanyo? Fasting season. Mag-aayuno daw. Maraming sakripisyo. Sa makatuwid, dahil maraming nagfa-fasting, madaling mag-fasting. At kapag nag-fasting o nag-ayuno, bawas timbang. Naalala ko po nung ako ay kailangan kong mag-ayuno dahil kinabukasan, ako'y kukunan ng dugo para sa aking medical examination. Ano po? Nagkataon po yung mga kapatid ko at pamangking ko nag-aya. Nag-ayang kumain sa labas ng 10:00 ng gabi. Ang aking pong pag-aayuno ay nagsimula pa po ng 8:00 ng gabi. So wala po akong nagawa. Pumunta ako, abay mga pamangking ko yan at saka kapatid ko. Eto kanyo, doon sa restaurant, hulaan nyo kung ano po ang in-order. 2 fried chicken na malalaking ganon. At 2 plato ng chicken skin. At tila parang nanunukso pa yung mga pamangking ko. Doon pa nilagay sa harapan ko. Diyos ko po, abot-abot ang aking pagtitimpi sa sarili. Nagsimula na silang kumain. Naririnig ko yung chicken skin. Malutong. Yung fried chicken, habang hinahati, umuusok-usok pa. Naku po. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako padadaig. Kailangan kong mag-exam bukas ng aking dugo.
Alam niyo kung ano pinakamahirap? Dumating yung steak. Steak. Laki. At ano ginawa po? Anong nangyari? Sa akin pa pinaghiwa-hiwa ang mga steak at ako pa ang pinag-distribute sa mga pinggan nila. Sus Mariosep. Doon po ay nawala na ako ng ulirat. Ang fasting po ay isang uri ng sakripisyo. Isang uri ng sakripisyo na pipigilan po natin yung ating mga gusto, yung appetite natin. Ako, yan pa naman ang mahirap kalaban. Usapang tiyan yan. No? Tayo pa naman mga Pilipino, napakahilig nating kumain. Ano po? Kaya nga ang sabi sa Pilipinas, ang number 1 na business ay food business. Ayan. Talaga namang napakasarap. At ang pag-aayuno ay isang uri ng pagtitimpi ng sa sarili. At ang ating pagtitimpi sa sarili, siguradong kapapalooban yan ng sakripisyo. At ito ay inaalay natin sa Diyos. Matanong ko lamang po, sino po ang nag-aayuno dito? Taas ang kamay. Salamat po, ako lang yata. No? Yung iba kalahati, ano ibig sabihin po ng kalahati? Half rice, half chicken, half steak. Ano ba yun? Noong unang panahon po, na panahon ni Jesus, talagang stricto sila. Lalo na mga Hudyo. Napaka-stricto po nila. Sa pag-observe o pagsasagawa ng pag-aayuno. Dahil ito nga po ay isang uri ng alay o handog sa Diyos. Inahandog nila yung kanilang hirap na dinadanas ng kanilang katawan para patawarin ng Diyos, para pagbigyan ng Diyos. Yan din naman po ang kahulugan ng fasting natin ngayon. Ano po? Yun nga lamang may problema nung panahon ni Jesus. Bagamat stricto sila na gumagawa ng disiplina ng pag-aayuno, mayroon din naman po itong masamang epekto. Una, umiinit ang ulo nila. Abay, sino ba naman ang di iinit ang ulo? Di po ba? Kaya nga pag mayroong galit sa iyo, pakanin mo. Di ba? Yung makakagalit na jowa, pag galit sa iyong jowa mo, ilabas mo. Pag hindi ba naman ngingiti iyan. Di ba sabi nilang ganoon, ano? Kapag nagkakainisan kayo sa bahay, ilabas mo ang pamilya mo. Sa hapagkainan, kapag masarap na ang pagkain, lalambot ang mga puso niyan. Ano po? Nung panahon ni Jesus, may problema. At nung mga nauna pang mga salinlahi, even in the Old Testament po, sa panahon na Isaías, panahon na po ito ng pag-aayuno. May problema lamang kung napakinggan po natin yung unang pagbasa po natin. Ano? Ang problema doon, nag-aayuno sila. Ano sabi dito? Malayo naman ang kanilang kalooban sa Diyos. Ang sabi dito ay mayroon silang hindi makatarungang pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi sila nagbibigay ng pansin o kalinga dun sa mga nagugutom. Sila ay nangaapi, ang sabi dito. At sabi ko nga, sila ay nag-aaway-away. Nag-aayuno nga sila, naghahandog sila sa Diyos, pero yung taong kaharap nila, hindi nila mabigyan ng mahandugan ng tulong o katarungan. Ang mahirap po, yun ang laging problema. Ang galing-galing natin sa Diyos, pagdating sa ating katabi, nararamdaman natin, doon tayo mahina. Maraming relihiyosong Pilipino, pero marami din po naman mapanamantala. Punong-puno ang simbahan, pero marami din naman po ang punong-puno ang bulsa sa pag-umit ng hindi sa kanya. Pang-aabuso, kawalan ng kalinga. Yun yung sinasabi po sa unang pagbasa. Nagpapaliwanag po ang propeta Isaías. Ito ang pinasasabi ng Diyos kay propeta Isaías para dun sa mga tao. Nag-aayuno kayo, hinahandog niyo yung inyong sakripisyo sa Diyos,
Pero nangaapi naman kayo, ipinakukulong yung hindi dapat ipakulong, nanlalamang kayo, nananakit kayo, ginagamit niyo yung kapangyarihan niyo laban sa iba, nawawalan kayo ng kalinga, manhid kayo sa pangangailangan at daing ng inyong kapwang nangangailangan. Kaya ano resulta? Kung susundan natin yung unang pagbasa, yun daw ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ang kanilang mga panalangin. Kahit nagkandagulong-gulong na yung mga Israelita, kahit nagkandak sakripisyo na at duguduguan na sa pagsasakripisyo para sa Diyos, yung mga tao, hindi sinasagot ang kanilang panalangin. Bakit kanyo? Dahil hindi maganda ang trato nila sa kanilang kapwa. Ito ay pinaliwanag ni Jesus. Ang sabi niya, anong dahilan? Kasi ang nasa maliliit nating kapwa, matatagpuan ng Panginoon. Kung paano natin itrato ang iba, ganun din ang pagtrato natin sa Diyos. In other words, mga kapatid, hindi natin pwedeng suhulan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. Kahit anong gulong po natin dyan, kahit nagkandadugo-dugo na ang ating mga tuhod, siko at kung ano-ano pang bahagi ng katawan natin para ipakita sa Panginoon ang ating pagiging handang magsakripisyo para sa Kanya, kung hindi naman po natin aayusin ang pagtrato sa ating kapwa, ang sabi sa unang pagbasa sa aklat ng propeta Isaías, yan ang dahilan kung bakit hindi daw sinasagot ang ating mga panalangin. Hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Alam ng Diyos ang tunay nating intensyon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Meron nga po kung nakakilala, siya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya. At mula pa nang makilala ko siya, kada siya magbe-birthday, dinadaluhan ng napakaraming tao. Matataas na tao, mga business partners. Pero alam po ninyo, parang ito ay simpleng pagdiriwang lang, an ordinary birthday party. Pero ang napansin ko po, kada ko dadalo ng kanyang birthday, mayroon laging beneficiary. Meron laging pinatutungkulan yung malaki niyang party. Bakit? Dahil lahat ng regalo na tatanggapin niya ay para sa mga iba't ibang institusyon na meron na nababatid niya o nakilala niya. Mga for the aged, for the street children, dun sa mga may sakit, sa gawain ng mga madre. Ganun siya lagi. And I ask her, bakit? Alam niyo kung bakit? Sabi niya, Father, naranasan ko po ang maghirap. Nung kami po ay mga bata, siyam yata silang magkakapatid. Kapag matutulog po kami, iisa lang ang silid ng aming bahay, sala. At doon po, tabi-tabi kaming siyam na magkakapatid. At every night, kami po ay sleeping under the stars. Ano ibig sabihin po nun? Wala po kaming bubong. May bubong man kami, kalahati lamang po. Kada kami hihiga, ang nakikita namin ay ang langit at bituin. Kaya, Father, alam ko po ang pakiramdam ng naghihirap, walang makain, walang masilungan. Tayo po, sanay tayo sa hirap. Alam natin kung paano ang kumayod ng todo-todo. Sana po, itong karanasan natin at pagiging pamilyar sa ganitong mga kalagayan sa buhay, ang magbigay dahilan para tunay nating maramdaman ang nararamdaman, para tunay nating bigyan ng atensyon yung mga tao na tunay naman talagang nahihirapan, lalo na sa pangapanahong ito. Amen.